So guys, so nandito na tayo sa ating ipunan ng ating dream board. Bigyan natin ng ano. Oh. Oh, bait ha. Ito naman yung yellow. Bigyan natin. Magastos ba ang pag-aalaga ng ibon? So, tips para sa pag-aalaga ng mga ibon. So, yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi. Welcome po sa ating munting channel, Olen Aviary at iba pa. So, marami sa ating mga kahabi na nagsasabi na bakit tayo mag-aalaga ng ibon? Napakagastos naman yan at wala naman tayong mapapala sa pag-aalaga ng ibon. So sa mga nagsasabi ng ganyan ay hindi nila nauunawaan yung nararamdaman natin na sa nahihilig sa pag-aalaga ng ibon. So magastos nga ba ang pag-aalaga ng ibon? So unang-una, marami tayong i-consider kung bakit nasasabi nating magastos ang pag-aalaga. Unang-una po, ano ba yung plano natin? Ito ba ay pag-pet lamang? Isang piraso o dalawang piraso? Masasabi natin hindi magastos to dahil isa o dalawang piraso lang ang ating inaalagaan. So kayang-kaya natin budgetan ito. Kayang-kaya natin ibigay yung kanyang pangangailangan. Lalo na kung parot ang ating pag-aalaga, ang ating aalagaan, marami din tayong i-consider. Pangalawa, kung pet lamang o kung ibibreed natin ito. At yung pangatlo, kung ito ay may plano tayong ibenta. Yung mga paanak ng ating mga naparaming mga ibon. So dapat yun ang ating i-consider kung papasukin natin ang pag-aalaga ng ibon. So sa totoo lang mga kahabi, kahit anong alagaan natin ay talagang magastos. Dahil hindi naman tayo mag-aalaga na wala tayong inilalabas na puhunan doon sa ating nakakahiligan na alagaan. Di po ba? Kahit ito'y aso, kahit ito'y pusa, kahit ito'y mga reptiles, lahat ng ating alagaan ay talagang gagastusan natin at pagbibigyan natin at paglalaanan natin ng pondo o yung budget. So sa pag-aalaga ng ibon mga kahabi, dapat merong tayong passion. Yun ang una nating iisipin. Yung pagkahilig natin, yung hobby natin sa pag-aalaga. Huwag tayong titingin at huwag tayong magpo-focus sa budget na gagastusin. Dahil iba yung naibibigay ng kasiyahan kung nahihilig tayo sa ibon. Dahil wala naman tayong kasiyahan talaga kung nakatuon tayo sa pera. Pero kung doon tayo nakatuon sa nagbibigay ng kasiyahan sa atin, iba po yung manaramdaman natin. So yun po ang ating i-consider. Dahil ito po ay ang paggagastos natin sa ibon, una-una po yung feeds. So hindi lang, kung lalo na kung parot yung ating alagaan, hindi lang po feeds ang ating ibibigay. Nandiyan po yung alternative foods tulad ng vegetable at fruits. So hindi lang din po yan vegetable and fruits, meron din po yan mga vitamins na ibibigay natin sa kanila para maging healthy ang ating mga alagang ibon. So aside that, kailangan pa ng cages, mga perch, nest box. Okay po. So doon po tayo magsisimula sa pagbabudget. Ngayon, pag nakapag-progenies naman, yun naman po yung return natin o yung tinatawag na ROI, Return of Investment. So hindi naman natatapos lang doon. So kung gusto pa natin pararamihin, so doon po tayo mag-focus doon sa plano natin. Kung ano ang plano natin. Kung ipepet lang natin o ibibreed at saka ibebenta yung mga progenies. Kasi kung magbebenta tayo, doon naman babalik yung ating na-invest na kapital. So doon naman maibabalik yung mga nagastos natin. So doon tayo makaka-recover sa mga napundar natin. So yun po yung mga
tips natin mga kahabi kung magastos nga ba ang pag-aalaga ng ibon. So, isa pa mga kahabi na paglalaanan natin ng budget, yung presyo ng ibon na ating naaalagaan. Lalong-lalo na po, yung mga rare mutation ay mas mahal po. Pero yung mga common mutation ay medyo budget friendly po yan. At saka pipiliin din po natin kung anong laki ng ibon na ating alagaan. Kung iba ito ay small birds, medium bird o yung big bird. Ano ibig sabihin natin? Ano ibig sabihin ng small birds? Ito yung maliliit na mga ibon tulad ng parakeet, lovebirds, finches. So yun po, maliliit. Meron naman medium bird tulad ng kakatail, sun conure, GCC, yung green chick conure, Indian ringneck, at marami pang iba. Yung mga big bird naman ay yung mako, kakatu, yung African gray parrot, yung mga Amazon parrot, yung malalaki na po, yun po ang ating i-consider kung ano po yung aalagaan natin. So, mas malaki ang ibon, medyo mas mahal po yan. Mas rare ang kulay, mas mahal din po yan. So, kailangan talagang budget at magastos po yan. Mayroon pang nagsisimula yan sa yung mga normal parakeet, 200, 300 yan. Sa mga beginners, pwede tayo magsimula rito. Ang presyo niyan mga kaibon ay lumalagpas almost 100,000 at umaabot pa ng almost 1,000,000. So depende po yan sa mutation, lalo-lalo na po kung rare. So yun po ang may advice natin mga kahabi na magastos talaga ang pag-aalaga ng ibon. Lalong-lalo na po kung mga rare mutation ang ating alagaan. So, dapat yung papasukin natin ito, yung mayroon tayong passion talaga na bibigyan natin ng oras at budget. Dahil lahat po ng pangangailangan nila ay ating ibibigay sa kanila. So yun po mga kahabi ang ating talakayan ngayon at hope meron tayong mga natutunan kung magastos nga ba ang pag-aalaga ng mga ibon. So depende po ito. Depende kung ano yung aalagaan natin at kung ilang piraso. Kung isa o dalawa, magiging pet lang natin. So sa tingin natin ay ito ay kayang-kayang ibigay ng pangangailangan nila. Ngunit kung papasukin natin yung breeding ay medyo tataas na po yung ating budget dyan. At kung marami pa tayong mga breeder ay medyo bibigyan talaga natin ito ng kaukulang budget at gastusin. At kung ibebenta naman natin at the same time kahabi ay doon naman makakabalik yung ating mga nagagastos paunti-unti. Kahit sa bili lang ng mga feeds, fruits and vegetable, mga vitamins ay doon natin makukuha sa na pagbentahan natin ibon. So yung advice ko lang mga kahabi, kailangan nasa tamang proseso tayo. Ano ibig sabihin niyan? Nasa legal na proseso, sa legal na pag-aalaga. Paanong masasabi na legal tayo sa pag-aalaga? Dahil yung pag-aalaga ng mga species, lalong-lalo na po yung mga exotic, endangered, imported, ay kinakailangan may kaukulang dokumento. So kung meron tayong mga kaukulang mga dokumento, doon po tayo natatawag na legal sa pagpoposes, pagpapaalaga, pagpaparami at pagbebenta. Lahat po ng transaction ay merong kaukulang dokumento. So doon po tayo natatawag na legitimacy o legal sa pag-aalaga, pagpaparami at pagbebenta. So lahat po ng transaction natin kailangan merong kaukulang dokumento. Sabi ng iba, napakamahal naman ng mayroong papel. Mas mura dito sa walang papel. So choice na po yan ng buyer. So kung gusto nyo ng legality, dito tayo sa may papel. So kung ayaw nyo na may papel, so choose na po yan ng buyer. But ang advice na lang natin, dapat nasa legal na proseso tayo. Dahil ang pagpaprocess din po ng mga papel, mga kahabi, ay meron din po itong kaukulan na bayarin. At hindi lang po sa bayarin, meron din po itong kaukulang oras at sa
transportation. So yun lang din po ang dapat nating naunawaan doon sa nagbabalak bumili ng may papel, dahil sinasabi nila na mahal daw po pag bibili tayo sa may papel. Although kung titingnan natin, ang presyo ng ibon sa may papel at sa walang papel ay halos parehas. Ngunit medyo nagkakaiba lang dahil ito namang isa ay merong legal papers. So medyo tumataas siya ng konti dahil doon naman sa pag-expenses at pag-process ng mga papers. Dahil din yun po ay meron din namang kaukulan or meron din pong kaakibat na gastusin at bayaran doon sa DENR. Sa pagkuha ng veterinary certificate, meron pong bayarin yan. Sa pagkuha ng deed of sale, meron din po tayong babayaran sa attorney office, sa notary public. So yun po. At sa LTP, meron din po yung bayarin. So mamamasahe din po tayo. Kung meron tayong masasakyan, may magpapanggas tayo. So doon po natin na i-include yun. Pero ang kinagandahan niyan, kahabi, ay legal yung ating pag-aalaga. So hope mga kahabi, meron tayong mga natutunan regarding ba sa ating topic kung magastos ba ang pag-aalaga ng ibon. Yes po. Pero depende yan kung ano yung ating aalagaan at kung ilan ang ating aalagaan at kung ano yung plano natin sa pag-aalaga. So dapat yun po yung ating i-consider sa pag-aalaga ng ibon. So kung nagustuhan ito mga kahabi, yung talakayan natin regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Every at iba pa. So maganda ang buhay mga kahabi pag meron tayong kaalaman at meron tayong nakakahiligan, meron tayong passion sa pag-aalaga ng ibon. So natatapos na po ang 2025, papasok na po ang 2026. Kung ano po ang inyong plano, sana po ay makatulong ito. Kung nagpaplano kayo mag-alaga ng ibon, kung ano po yung inyong hangarin, mag-pet, mag-breed, or mag-sale. Sa akin po, lahat po itong tatlo ay aking nanaisin sa near New Year. So maganda po, maligayang bagong taon po sa bawat isa. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.